update po tayo dito sa Missing Sabongero. Ang bago pong abogado nito pong si Atong Ang ay isa pong bar top notcher at cum laude. Napakagaling po nito kung titingnan po natin ang background. Pero mukhang pinapahamak niya ang kanyang kliyente. Sapagkat sa ating pong pagtutok dito, mukhang nagkakaiba-iba na po ang istorya nila. Kung matatandaan po ninyo, nung nagpa-press conference ito pong si Atong Ang, kasama ng mga abogado, partikular ito pong si Attorney Lorna Kapunan, ay ganito po yung kanilang sinabi na mapapakinggan po ninyo mamaya. Tapos, noong March 2022, ay ganito din po ang sinabi naman ni Atong Ang. Lahat po yan ipapadinig ko sa inyo, kaya salitang ganito lang muna ang ating ginagamit. Tapos lately, ang kwento naman ito pong si Attorney Villarreal ay fairy tale daw po ito. At talagang ang sindikato daw po sa likod ng mga nawawalang sabongero ay itong si Julie Patidongan. Balikan po natin ang mga balita kaugnay po nito at ianalisa po natin kung sino ba ang nagsasabi sa kanila ng katotohanan. Pakinggan muna natin ito pong balita. Dondon Patidongan, bumuelta sa hirit ng kampo ni Ang na siya raw ang mastermind. May buwelta naman agad si Julie Dondon Patidongan sa kampo ni Charlie Atong Ang. Paiba-iba raw ng kwento ang bilyonaryong gambling boss sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. 3 taon nang nakararaan nang sumalang sa isang Senate hearing ang bilyonaryo gambling kingpin na si Charlie Atong Ang. Yan po, si Charlie Atong Ang nung siya po'y inimbestigahan o during the investigation sa missing sabongero ng Senado. Patungkol sa kaso at ng mga nawawalang sabongero. Tingnan nyo po yung video, ano? Sino po yung nasa likod ni Atong Ang? Siya po ay si Julie Patidongan, no? At dito, ano ba yung sinasabi ni Atong Ang? Pakinggan po ninyo. Mainit sa mata si Ang matapos mapabalitang halos lahat ng major cases ng missing sabongeros sa mga cockpit arena na pagmamay-ari niya huling nakita. Ang kanyang naging depensa 3 years ago, may malaking conspiracy na nagaganap laban sa kanya at mga big-time negosyante rin umano ng isabong ang mga mastermind sa pagkawala ng 34 na sabongero. Kung guilty ako, sasabihin sa inyo kung guilty. Ito yung kabuuan niyan no, mga tol. Pakinggan natin yung buong video na yan. Balikan po natin yung naging hearing sa Senado noong March 2022. Bahagi po ng hearing ay ito. Panoorin po natin. Gaming consultant ng mga sugal. At saka as gaming consultant ng mga sugal. Makakapagbigay ako ng idea rin sa inyo. As Lucky 8, Lucky 8, mamaya sasabihin ko sa inyo lahat to para magaydan lang. Parang ang Lucky 8, parang ginano nyo na guilty. Hindi naman trial by publicity, papatunayan ko sa inyo na may conspiracy rito. Okay? Wala kami kinalaman dyan, patutunayan ko sa inyo conspiracy. Tignan nyo muna, sino ang totoong may-ari ng Lucky 8? Ako. Hindi kasi pwede maging may-ari nito ang abogado, kailangan dito. At least may gaming na alam ka na maski sa anong sugal o power ka man lang sa gobyerno. Hindi ganoon. Huwag na tayo magtago sa kalokohan. Maging totoo tayo. Gusto ko malaman, hindi ako mahilig sa pera. At huwag nyo nang kawawa naman ng PACOR, kawawa DOJ. Ako makapagpaliwan kasi gaming, mapapaliwan ko sa inyo. Sinisisi sila kung talagang guilty kami o talagang ititigil ko to, hindi kailangan itigil ang isabong kung talagang kailangan. Kung guilty ako, sasabihin sa inyo, kung guilty yung kumpanya namin, pero may papatunayan ko nga sa inyo na may conspiracy rito. Sino may-ari ng Lucky 8? Ako. Pag-aralan nyo may ito. Sino may-ari ng isang kumpanya dyan? The biggest, the longest gaming or gambling lord in the Philippines. Alam niyo na kung sino yan. 30 years na may higit yan. In fact, sinasabi pa niya na hawak niya mga presidente lagi. Sabihin mo kung sino. Huwag kang Pineda, alam mo, paano na kayo dyan, kung sino man yan. Sige. At pang-level pa ako. Sige. Okay. Ang isang may-ari, congressman naman, kaibigan ko. Ang isang may-ari, ex-congressman. Ang isang may-ari, mga mayors naman, lahat to, nagsasabong lahat to. At for the record, kung may sinasabi ka, mamaya sabihin naman nila ng congressman na nagamit mo itong committee para siraan sila. Gamitin, pakisabi na rin yung pangalan. Magkakaibigan kami, magkakilala kami lahat. So, may pangalan ka. Sabihin mo yung pangalan. Alam natin ang legality na mahirap patunayan kung sino na. Basta sasabihin ko lang po yung
Kasi sa inyo na rin ang galing na meron tayong batas sa sinusunod. Kapareho yan. Nag-iimbestiga pa tayo, guilty na kagad ang Lucky 8. Bakit hindi natin tignan ng conspiracy? Trial by publicity. Binabayaran nila. Sino nagsabi sa'yo na guilty ang Lucky 8? Hindi. Dito makikita ninyo yung paninindigan ni Atong Ang noong March 2022 na meron siyang mga binabanggit na kalaban, competitor sa negosyo na maaaring nasa likod ng nawawalang sabungero. Sinasabi niyo po kasi na suspindihan ng Lucky 8. Bakit Lucky 8 lang? Bakit? Mali po kayo. We are not singling out Lucky 8. Lucky 8 lang. Please listen to me. We are not singling out Lucky 8. Yes, Your We are recommending for the cancellation of the permit to license to operate of the 7 licenses as provided by PAGCOR. Kaya hindi po single out yung Lucky 8. Anyway, wala po tayong problema. Kung talagang, kami mo mismo titigil. Pareho na sabi ko, hindi ko after dito, ang gusto ko lang makatulong sa tao, mahal ko ang Pilipinas, mahal ko ang gobyerno natin. Ang kinikita po namin, tinutulong namin dito more or less sa operation namin, nasa 1 billion na. Ang kinikita namin, pinabigay ko na lahat yan. Sa dialysis program lang namin, 225 million na, 50 na po pinapadialysis, 50,000 ang pinapadialysis namin. Really, mamaya ko na po babasahin ito, tapusin ko na po yung mga pinabigay. Mr. Chairman, sorry to interrupt. Senator, Mr. Atongang, meron tayo leader. Meron pa po isang importante rin. For a while. May objection lang si Minority Leader. Just one question, Mr. Chair, if you will Yes. permit. Since the resource person has mentioned that he is the owner, he admitted he's the owner of Lucky 8, he mentioned that there are other licensees. Would the good resource person be able to state on the record who are these licenses of Isabo? Yes, we can do that. Yes, we can do that. We can do that. Yes, if he can enumerate. Yeah, there is a request coming from Senator Dilon that yung sinabi mo mga pangalan, bigyan mo ng mukha, bigyan mo ng kung sino yung congressman, sino yung ex-congressman, sabihin mo for the record of this committee. Kasi nagsabi ka naman, inamin mo naman na ikaw ang Lucky 8, then yung iba, pangalanan na natin. Okay, ganito. Okay. Please go ahead. Ang alam ko rito, 6 kami na magkakilala rito. Okay, number 1 ako. So, number 2, Tebong Pineda. Number 3, kila Congressman Tebes. Number 4, hindi ko alam yung mga kumpanya nila. Ex-Congressman Patrick Antonio. Number 5, kila Mayor Nagaño. Number 6, kila General Cascolan. Plus 86. Masyadong mahirap, mabigat. Kung titingnan nyo ang conspiracy rito, makikita nyo itong laban na to. Yung nasabi ko naman, hindi ako, total, delikado rin naman ang buhay ko dyan. Bahala na, kung ano mangyayari dyan. Papunta na rin kasi sa senaryo na talagang gusto nila. Kasi 90% sa income ng sabong, sa operation, 90 to 95 kami yun. Dahil nasa amin lahat, members ko lahat ang buong Pilipinas na big time na sabongero. Kasi legit talaga na maayos lahat to. Nakita rin naman nila kung ano ang purpose ito. Hindi lang gumawa ng pera. Diba? Kayo po ang mag-analisa sa napakinggan po natin. Yan po ay March 2022 during Senate hearing ng Public Safety and Order nitong si Senator Ronald De La Rosa. Ituloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Nang pumutok muli ang isyu ngayong taon, tila nag-iba na ang ihip ng hangin. Lumutang ang umano'y Chief of Security at Farm Manager ni Ang na si Julie Dondon Patidongan bilang whistleblower. Ang kanyang itinuturong mastermind, ang kanyang dating boss. Sa isang panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, nag-iba na rin ang depensa ng kampo ni Ang. Mula sa isa umanong grand conspiracy 3 years ago, si Patidongan at ang kanyang mga kapatid na ang sinisisi. Ayon kay Patidongan, kasinungalingan at katawa-tawa raw ang bagong naratibo ng kampo. Ang hirap yata maging mastermind. Yung mastermind ng NIP. Sino ba ang nag-uutos sa... Nagkamali ako ng pinindot. Sandali lamang at tuloy tayo dito sa pakikinig sa balita. Ngayon, puntahan natin yung claim nitong kampo ni Atong Ang sa ngayon. Sa ngayon, kasi ito yung latest dahil ito yung nagsasalita ang kanyang abogado. Pakinggan po natin ang balita. Isa lamang fairy tale. Ganyan inilarawan ng kampo ni Charlie Atong Ang ang mga paratang ni missing sabongero whistleblower Julie Dondon Patidongan. Para sa legal counsel ni Ang, si Patidongan at ang kanya umanong sindikato ang tunay na utak sa kaso. It would seem to me
that the one responsible for the missing Sabongeros is Julie Patidongan and his cohorts. Ng kampo Yan ni ang Ang. paniniwala ni Attorney Gab By the way, bibigyan ko kayo ng konteksto dito sa interview na ito ni Pinky Webb, ano? Yung sinabi niya ng it seems to me na paniniwala nitong si Atty. Villarreal ay nakabase sa kwento sa kanya ni Atong Ang. Bakit? Kasi sa kanya mismong salita ng galing na 3 weeks ago niya lamang nakilala ito pong si Atong Ang. At nang sila po yung magkita, ikinuwento daw po ni Atong ang lahat sa kanya. Di ibig sabihin, kung ang nagkwento sa kanya ay si Atong Ang, lahat ng kanyang sinasabi ngayon niya dito ay nakabase po sa narration sa kanya ni Atong Ang. Kaya dito parang lumalabas na parang ibinubuking ba nitong si Atty. Villarreal yung kanyang kliyente kasi magkaiba yung sinabi ni Atong Ang noong March 2022 at ngayon sa kanyang sinabi sa interview ni Pinky Webb sa kanya. At the same time, kung ikukumpara rin po natin ito noong July 3 sa press conference nitong si Atong Ang nang siya po'y magfila ng reklamo para sa kasong kriminal kay Julie Patidongan. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Gabriel Villarreal, ang legal counsel ni bilyonaryo gambling kingpin Atong Ang. Una nang itinuro ni whistleblower Julie Dondon Patidongan si Ang na umano'y mastermind ng pagkawala ng dose-dosenang sabungero. Pero giit ni Villarreal sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, inosente ang kanyang kliyente. I find this to be a very cruel and unjust persecution of Mr. Ang and of his family. Ito problema ko mga tol, pag matagal ako nakatayo, nananakit yung lower back ko. Pag matagal naman ako nakaupo, yung lower extremities ko naman namamanhid. Tuloy tayo rito. Dagdag ni Villarreal, fabrication o gawa-gawa lang ang mga pahayag ni Patidongan laban kay Ang. It's a fantastic story. It's almost a fairy tale. It's a story, I think, paralleled out of a mafia confession. Ayon sa abogado, nagsimula si Patidongan bilang security guard sa isa sa mga farm ni Ang. Nagpakitang gilas daw ito hanggang sa umangat ang posisyon at ginamit umano ang organisasyon ni Ang para mag-operate ng sariling sindikato. Wala raw ritong kaalam-alam ang kanyang boss. Dondon, being the perceived alter ego of Mr. Ang, controlled and monopolized the businesses that were available and were lucrative below what we call... Ay, sa mga sa mga nagre-react, tingnan nyo mga tol. Kasi sabi nung isang manonood natin, ang baba-baba nung pagkakalagay mo kay Pangulong Bongbong Marcos, tingnan nyo. Pag umupo ako, pag tinaas ko yun, parang pugot ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya bago mag-comment, tingnan muna yung kabuuan ng istorya. Tuloy po tayo rito. The ownership level of the whole operation. So you had to operate farms, you had to operate cockpits in Laguna, Manila, Batangas. All of this were under the control of Dondon. When Rolando Guerrero, kung ayaw mo masaktan, huwag ka nalang manood kasi magpapatuloy ang intro ko hanggang February 6, 2026. Mr. Ang visits the farms, for example, in Lipa, one of his favorites. He would be approached by people because they have problems. Dondon would say, boss, ako nang bahala dyan. Wala ho bang, kung totoo po yung sinasabi niyo, attorney, wala ho bang ibang trusted person si Mr. Atong Ang para bulungan siya? There used to be until they were elbowed out by Dondon. In-intimidate pa raw ni Patidongan ang ibang cockfighters. Dondon was able now Diba? to develop his own B-level. Yan po yung mga pahayag, hindi na natin tatapusin nitong si Atty. Villarreal. Simple lang, parang sinasabi niya na ang nasa likod talaga ng lahat ng mga pangyayari na ito, si Julie Patidongan. Ano po ang tugon dyan ni Julie Patidongan? Tuloy po natin itong balita. Ang hirap yata maging mastermind yung tuta. Sino ba ang nag-uutos sa akin? Diba? Nagangamnan ang mag-uutos sa akin yung ibang tao. Diba? Common sense na lang. Diba? Ikaw may-ari ng sabungan. Ikaw ang may-ari ng online sabong. Una, sinabi niya, kung hindi natin gagawin ito, babagsak yung negosyo natin. May banat din siya sa abogado ni Ang. Para naman kay
Attorney Villarreal. Ngayon, yung sabihin mo na ako ang mastermind, panoorin mo sa Senate hearing noong nandun kami ni Mr. Atong Ang kung paano niya ako pinaglaban at kung paano niya nilinis yung pangalan ko. Yan pa lang, napakalaking sinungaling ng kliyente mo. Kaya sabi ko, Attorney Villarreal, kalingan mo ang pagpaliwanag mo sa taong bayan na paniwalaan ka at para lumaki ang talent mo, Attorney Villarreal. Yan. Meron hamon siya kay Attorney Villarreal. At tingnan nyo, balikan din po natin yung pangyayari na nag-upload ito pong si Mr. Atong Ang sa kanyang social media ng kanyang video. At mistulang nagbababala po siya sa mga mandaray at manloloko. Basan sa kanyang online sabong site. Kung mapapansin nyo, dalawang website to, yung sa amin na W20 Live. Ito yung tinatayaan nyo na website namin. Kaya kayo nakakataya dyan dahil meron mga agent, master agent, lahat ng klase ng agent. So, ang ibig sabihin yan, ito ang original namin na isang taon na natin tinatayaan yan. More or less, yan yan. Ngayon, yung mga agent na yan, nag-double agent, triple agent, pwede naman sila mag-double or triple agent as long as ang ibinibenta nila, hindi nila niloloko mga tao. Yung mga under ng PATCON, dapat yun lang sila. Hindi yung nagnanakaw sila ng palabas, niloloko nila mga tao, ganito nila kayo niloloko. Kayo ngayon, alam ko, ginagamit nyo ngayon ito. Lahat ng tumataya sa W27, tingnan nyo maigi. Itong W na merong dash sa gitna, illegal yan. Tingnan nyo ang ginawa ng mga tarantadong yan. Pinareho nila, pareho lahat, ninakaw nila ang video namin, gumawa sila ng domain, lahat pare-pareho, yung mukha niyan, lahat pareho. Nagsama-sama kasi ang ilan sa grupo, yung mga agent na yan. Tingnan mo kung gano'ng katarantado ginagawa nyo. Ito ang binibenta nila, original. Tapos sasabihin nila, lumipat muna kayo dito. Hindi alam ng mga mananaya, ng mga nanonood, na illegal na pala ang tinatayaan nila. Kumbaga sa ito ang tunay na kumpanya na ang kumpanya natin na nagbabayad ng tax, nagbabayad sa PAGCOR, nagpapagamot ng mga tao, lahat ng klase ng taxes, binubuhay ang industriya, gumawa sila ng isang kopya para magnakaw itong mga tarantado na itong mga agent na to. Nakita mo ngayon, yung mga iba hindi na maka-withdraw. Tinayaan ng mga CIDG at saka NBI ngayon. Hindi na maka-withdraw. Subukan nyo mag-withdraw. Hindi kayo makaka-withdraw, hindi kayo makakapasok. Pinapaliwanag lang namin, kayong mga gago ngayon. At binigyang babala niya ang mga taong namimirata sa kanyang site. Kaya lahat kayo, lahat yung mga website na, yung mga agent na yan, tandaan nyo to. Ganito lang kayo maiipit eh. Gumagamit kayo ng GCash, Paymaya, lahat ng payment system. Huwag nyo nga kalimutan, meron kayong ID, meron kayong mga address, meron kayo lahat yan. Nakuha na ng mga CIDG yan, NBI. More or less kilala na namin yan. Okay? Kaya kayo mga agent kayo, magkakasama tayo nagsimula rito, pinipilit natin maging maayos, makinig kayo maigi. Kaya tandaan nyo to, pag hindi kayo tumigil, ako nakatingin ako sa inyo. Tingnan nyo maigi kung ano mangyayari sa inyo. Okay? Kapareho nito mga manyonyopi na to. Huling beses ko pa itong sasabihin sa inyo, although alam ko naman, medyo natahimik na. Kayo mga manyonyopi kayo, yung mga nagpapasok ng manok sa amin, although napigilan yan, na huwag na kayo papasok sa teritoryo namin, na maglalabang kayo ng manok, na tapos pupusta kayo sa kabila, alam nyo na kung ano mangyayari tayo sa inyo dyan. Walang kakwenta-kwenta, pera lang yan. Kayo mga agent nyo, ayusin na natin, hanggang di pa kayo nasasaktan, tigilan nyo na yan. Tama na yan. Ito po ang ayon. Narinig po ninyo, no? At bakit ba ginagawa ngayon ito ng abogado ni Atong Ang na si Attorney Gabriel Villarreal na talagang pinalalabas niya na hindi ang kanyang kliyente ang may kasalanan dito? Ayon po sa paniniwala nito pong si Secretary Boyong Remulla, ito po ang dahilan. Natural for them to concoct their stories. Yung ngayon talaga, gawain talaga ng mga abogado. Di ba? Sabi ko nga, ang kalaban namin dito, the best lawyers money can buy. Pera-pera lang yan sa kanila. Yan ang banat ni Justice Secretary. Pera-pera lang yan sa kanila. Ngayon, ikumpara naman natin lahat ng mga nadinig natin doon po sa naging press conference nito pong si Atong Ang at ng dati niyang abogado na si Attorney Lorna Capuna noong July 3, 2025. Panoorin po natin ito mga tol. Mga kasama, kaya po kami nandito, nag-file kami ng kaso against sa isang mahina yata. Na-accuse ako. Okay lang ba yung audio niya? Ko,
ng kung ano-ano, puro side lang yan naririnig nyo. Ngayon, gusto ko lang at least maging transparent lang na andito na ako, gusto ko lumabas lahat ng katotohanan. Tignan nyo na lang, isang tao na nagsasalita against sa aming mga dissenting tao. Lahat ng ina-accuse niya rito, mga matitinong tao, walang kriminal dito. Kaya lahat ng ina-accuse niya, pag-aralan niyo rin muna lahat ng binibintang niya, lahat naman iniimbestigahan niyo, naman ang Sa aking pagkakaalala, never na pong mababanggit dito ni Atong Ang yung kanyang mga binanggit noong March 2022. ng ating kapulisan sa ng DOJ. Kaya lang, ang side namin, hindi nila naririnig. So, kaya kami nandito na nga ngayon, at least, yun lang, tignan natin kung saan pupunta. Sila na makakapagpaliwanag. Siguro, magkakaroon naman ng kaso, magkakaroon ng tanungan sa husgado. Ang husgado lang siguro ang makakapag-desisyon dyan. Kaya lang, masyado na kaming kawawa. Kaya kailangan na ako lumabas kasi ano naman sinasabi sa amin. Tingnan nyo lahat ang sinasabi niya. May politiko, may mga artista pa, kung ano-ano. Pero walang kriminal sa amin. Walang kriminal. So, yun lang masasabi ko lang. So, tungkol sa sinabi niya kahapon na nag-o-offer ako sa kanya ng 300 million na sinusuhulan ko siya. Gusto kong marinig yung si Atty. Carol Cruz, siya ang gumawa ng ano na yun, siya magpaliwanag kung paano nangyari yan. Yung sinasabi nila na yung letter na yan, decantation niya, tatawag niya po naman yan. So, yun lang, please lang pakiusap ko lang, lahat ng taong sinasabi niya, ini-involve sa amin dito, tingnan niyo ang pagkatao namin. Parang sinasabi niya sila, Engineer Celso Salazar. Engineer yan, hindi naman kriminal yan, paano naman sasabihin na gano'n? Ako, i-involve na ako, gaming lang ako. Saka sinasabi nga, lover boy daw ako. Hanggang doon lang ako, wala na yun. So anyway, andito si Atty. Carol Cruz. Importante, marinig nyo kung ano yung sinasabi niya kasi nung nga kahapon. May 4 na points na akong gusto i-share. Kasi yung sinasabi nga na yung 300 million na babayaran daw siya to recount kung ano man yung binigay niya, no? Yung na mga statements. Actually, yung 300 million po yan, totoo po yan na merong ganong amount na sinasabi niya. Kasi ako po, mismo, ang sinabihan ng certain common friend namin na si Mr. Alan Bantilles na tinatawag namin na Brown. In fact, parang coincidentally, kaya ako napunta sa dito picture, nakita kami sa EDSA Shangri-La in June 12, mga bandang hapon, mga 3 o'clock. Nakita ko siya on the other side. Siyempre ko naman sabi, kasi kilala ko naman itong silang lahat. Pati si Jolie Patidungan, eto si Brown, kasi binabanggit ko. Tsaka sa lahat sila because I'm also handling the Pitmaster Foundation. I'm executive director, kukonsulta ko sila. No? So, yung 300 million talaga, binanggit niya sa akin. Itong kabuuan po ng press conference na ito, nowhere to be found na nagsalita si Atong Ang tungkol po sa mga sinabi niya noong March 2022 sa Senate hearing. Mapapanood niyo po ng buo ito sa ABS-CBN News YouTube channel. Ang title, Pool Atong Ang on being tagged as mastermind in missing Sabungero case. Para lamang kung gusto niyo pong tapusin ng panonood, magkaroon po kayo ng mas malawak na kaalaman tungkol po sa naging press conference na yan nitong si Atong Ang with Attorney Lorna Kapunan and Attorney Caroline Cruz. Ano ba ngayon ang kaugnayan ng mga sinasabi ni Patidongan with regards doon po sa mga inutusan nitong si Atong Ang? Mga pulis naman ang sangkot dito. At ano po ang latest sa mga pulis na yan? Sila po ay sa ngayon ay naka-preventively suspended. Pakinggan po natin patuloy ang balita na ito. Pinatawan na ng preventive suspension ang 12 pulis na inireklamo ni Patidongan. Ayon sa NAPOLCOM, may basihan ng mga akusasyon laban sa mga dawit na pulis na ani Patidongan binabayaran ng milyon-milyong piso ni Ang mismo. Sino magbigay naman na 2 million kay Colonel Orapa? Wala namang kapera-pera sa Dondon Patidongan. Naninindigan naman ang kampo ni Ang na wala siyang kinalaman sa krimen. Para sa agenda. Doon sa sinabi ni Patidongan na wala siyang kapera-pera, hindi tayo naniniwala doon. Again, sa mga idolo si Jolie Patidongan, pasensya na kayo. No, hindi santo si Jolie Patidongan. It happens lamang na siya talaga ang susi dito para ma-pinpoint kung sino yung tinuturo niyang mastermind. Walang katotohanan, wala siyang kapera-pera. Yung sasakyan niya lang bomb and bulletproof. Yung sinakyan nila ni Emil Sumangil nung pumunta po sila sa Department of Justice noong August 1 nang magsampa na po ng reklamo ang mga kamag-anakan ng biktima laban po kina Atong Ang. Ang halaga po ng sasakyan pa lamang ay milyones na. No? Hindi mo pwedeng lagyan ng bulletproof, bomb-proof ang isang sasakyan na maliit. Dapat malaki po ang makina nito. Mga B6 or B8 engine, kadalasan mga Land Cruiser. No? Yung halaga nun, hindi bababa ng 3 milyong piso.
kotse pa lang yon. Paano pa yung bulletproofing? Milyones din po ang halaga nun. Kaya sa parte na yon, mukhang binobola tayo ni Julie Patidongan na siya'y walang kapera-pera. Pero siguro, ang sinasabi niya lamang, yung magbigay ng 2 million per month, hindi niya kaya. O tuloy po tayo dito sa pakikinig sa isa naman pong interview dito po kay Attorney Ralph Calinisan, ang National Police Commission Vice Chairperson and Executive Officer. Ano ang kinalaman ng mga pulis sa missing Sabongeros? Pakinggan po natin ang interview na ito. Nawawalang Sabongero, pinagbibintangan ng accused whistleblower na si Julie Dondon Patidongan ang ilang miyembro ng kapulisan na allegedly ay involved daw sa pagkawala at pagkamatay ng mga Sabongero. Hi, I am Jairo Bolledo and this is Rappler Talk. For this episode, makakasama natin ang Vice Chairperson at Executive Officer ng National Police Commission, Commissioner Rafael Vicente Calinisan. Welcome to Rappler Talk, sir. Magandang araw sa iyo, Jairo. Ngayon, Commissioner, pwede bang pag-usapan muna natin ano muna ang updates na pwede natin maibigay sa ating mga kababayan in relation to alleged police involvement po dito sa kaso ng mga nawawalang Sabongero? Okay, ang pinakabagong update, Jai, ay una, nagpadala ang ating mga summary hearing officers ng order doon sa 12 active personnel. Pinadala yun no Friday, pinapasagot sila. So they were given 7 days to give their answers doon sa formal charge na isinampa ng Inspection Monitoring Investigation Service or ang IMIS sa National Police Commission. So merong 7 araw na para sila sumagot. So pangalawang beses na sila sasagot. Yung pangalawang update na medyo malaki, the NAPOLCOM and Bank issued a preventive suspension order against the 12 active policemen, yung 12 respondents. This is to make sure na hindi sila makaka-impluensya sa investigasyon and of course, for them not to do police functions. So yun yung napakalaking development ng kaso kasi bukod sa nasa restricted custody sila, bukod sa hindi na sila makapag-perform ng police functions muna, hindi sila sumusweldo rin sa kasalukuyan siya. Two-pronged yung update, sir. Doon muna tayo sa due process and then mamaya double down tayo doon sa preventive suspension. Doon sa sagot, sir, gaano po ka-importante for our viewers kasi akala nila napaka-importante po kasi ng part na sumasagot itong mga kapulisan natin. In any part of proceedings, criminal admin, may chance ang mga respondents na sumagot. So ano pong laman nung sasagutin po nila doon sa latest po na IMIS case po? Ang una, sa esensya ng due process, bago tayo magkondena ng tao, ay kailangan mo natin pakinggan. So, nung nag-file ng complaint itong si Dondon, inutusan din siya ng IMIS para sagutin itong complaint ni Dondon. At sa evaluasyon ng IMIS, mukhang kailangan sagutin, mukhang kailangan magpatuloy yung kaso. So si IMIS ay nag-file ng formal charge sa ating legal service. Ngayon na may formal charge na, itong si ating legal service, minarapat niya na pasagutin ulit itong mga respondent policemen at si legal service naman na nagpapasagot. So ito very, very crucial because before we give down penalties, before we condemn these policemen for their alleged involvement, kailangan muna natin pasagutin. At baka naman inosente sila. Baka naman may kadahilan ng iba. So we have to hear what they have to say. And they were given 7 working days since last Friday to give their answers. Doon naman sa preventive suspension, very important yun. Una, because the NAPOLCOM and Bank decided unanimously. So sabi ng buong NAPOLCOM and Bank na hindi dapat muna nag-perform ng police functions nung 12 ito. At dapat isang tabi muna sila para to make sure na yung integridad ng investigasyon ay nandun at to make sure na safe ang complainant at yung pang ibang mga testigo. Yung isang similar commissioner na quasi-judicial body, yung ombudsman, kapag may preventive suspension ito, standard na procedure sa kanila na kapag may complaint na final sa'yo, katulad nga po na nabanggit nyo kanina, ay para maiwasan yung undue influence dahil doon sa investigation at para mayroong partiality, maiwasan yung partiality or yung notion ng partiality ay nagkakaroon nga ng preventive suspension. Pero dito po ba sa NAPOLCOM, meron ba tayong difference doon sa ano yung basis na lang po ng ating preventive suspension dito sa ating NAPOLCOM rules? I'll answer you this way, Jai. Ayon sa 2016-002 na NAPOLCOM resolution, yun ang rules ng lahat ng disciplinary authority sa buong Pilipinas. Upon motion ng isang complainant, pwedeng maglabas ng preventive suspension ng disciplinary authority, in this case NAPOLCOM, kung merong existence ng dalawang bagay. Una, kapag ang kinaso grave, yung kaso malupit, at yung pangalawa, kapag yung ebidensya malakas. So if the evidence of guilt is strong, yun yung requirements under NAPOLCOM Resolution 2016-002 before a preventive suspension is issued. So ibig sabihin at this point po, base sa initial appreciation or na na-fulfill po yung dalawang bagay niyo? Ayon sa aming deliberation,
It appears to be that way, Jai. Okay. Ngayon, sir, how many cops are we talking right now? Dito po sa complaint na final po ni Julie Dondon Patidongan. Kasi so far, para initially 12, and then may mga yung numbers natin nag-update siya from time to time. Ilan po ba ang pinag-uusapan natin na policemen? Ilan po ang active dito? Ilan po ang hindi active? To clarify, ang kinasuhan talaga ni Patidongan, ni Totoy, ay 18. So he filed, he enumerated 18 names dun sa kanyang complaint affidavit. 6 have been out of the service. 12 lang yung active. So from the 12, ito yung nag-progress to a formal charge. Ito yung pinag-uusapan natin ngayon. Pero yung investigasyon ng National Police Commission is not limited to 12 and also not limited to 18. So hindi kami nakakahon dun sa complete affidavit ni alias Otoy. So to clarify lang, Commissioner, ito po investigation ng NAPOLCOM sa alleged involvement ng kapulisan ay also extends to other members of the police service? Yes, agree. So hindi kami limitado dun sa final lang ni Totoy. In fact, ongoing pa rin yung investigation namin sa iba pang members ng Philippine National Police. May mga iba pa nga na nakahagip na non-PNP personnel. Pero it is because may involvement sila, at least yun ang lumalabas dun sa aming investigation. So, part and parcel, nasasama sila sa aming investigation. So, yeah, may mga... Okay, aantabayanan na lang natin mga tol kung ano ang magiging resulta ng investigasyon ng NAPOLCOM kaugnay po ng administrative liability nito pong mga aktibong police officer. Kaya sa ngayon, pansamantala na muna tayong magtatapos dito sa topic na ito at magkita-kita po tayo sa susunod na live. Nakababa na po yung link diyan po sa chat area and see you there mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.